lease purchase agreement. So hopefully we'll be able to transfer to this building as soon as this is fully completed. Ilan square meter? Ang Loki is 5,002 square meters. The building is 2,004 square meters. This will house the regional office and the regional data center for Mindanao. Okay, door question. Siguro pwede natin adjourn ito unless may mga question pa. Last question. Kasi may program pa kami. Last message po. Pwede bang last question? Last message kayo. Okay, I'm appealing to all taxpayers to honestly compute and pay their income taxes, to pay these taxes early, para they will not be burdened by the late filing or on April 15. And I would suggest that again for this filing and thereafter, that again you comply correctly, you pay correctly, because it's your civic duty, no? Lahat tayo makikinabang dito. And furthermore, the BIR is now fully equipped to determine who are not complying. We will be able to catch those who are not complying and impose the full sanctions allowed by law, including imprisonment. Magsisimula na yan. No? As we said, meron kaming rate program, run after tax relief program. The NBI will help us, the CIDG will help us, the Department of Justice will help us, our computers will help us. So, it's not too late if all taxpayers can still comply correctly and they can sleep well at night. Ako si Ramon Guico, Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines at punong bayan ng Binalunan, Pangasinan. Naniniwala na ang serbisyo ay dapat pabilis at diretso sa tao. Ginhawa mo, kiss ko agad! Ramon Guico. Back to our show, Mindanao Talks, at patuloy ang ating pagkwento natin sa ating nakuha sa pagpunta natin sa blazing ng BIR office na bago ngayon. Siyempre, Boy, ano nasaksihan mo doon, yung mga programa nila? Una sa lahat, Neng, siyempre, after the program, napakasarap ng pagkain doon. Ikaw talaga, pagkain ang naisip mo. Ang sa akin naman, nung mula sa pagkating ng ribbon, yung nagbigay pa siya ng pahayag doon sa mga tao na sa loob yung mga BIR RDO at siyempre yung mga staff ng Region 11, pamahayag ng ating commissioner, no? Yeah, saka nagbigay pa sila ng misa partner, may mass pa doon before mag-interview ang mga taga-media sa mga different RDOs doon. Oo. At siyempre, masaksihan natin ang pag-blessing, no? Pag-akyat sa taas, hanggang yung mga bawat RDO na nagpi-picture taking, talagang
nag-meet talaga sila na talagang nag-bonding sila that time at lahat ng mga dating RDO no? Sa iba-ibang lugar na nagbabanding din sila, may mga picture taking sila. And then yung nakunan din natin yung picture na nakalagay sa hagdanan, no? Pag akyat mo makita mo yung tawag nila Superman, Wonder Woman, Batman, and the Flash, Green Lantern, Yeah. at saka Hook Woman. Andun lahat na hindi lang pala sa yung dito sa pelikula, kung hindi ginawa nila dito sa ating BIR. Alam mo, partner, anong ginawa nila doon sa mga national heroes na yon? Yung mga mukha, iniba nila. Lalong-lalo na yung si RDO Bintolan, siya naging Wonder Woman doon. Oo, napaka-super sexy. Superman, sino yun sa Superman? Siyempre ang regional director natin na Pero si ang Piping ganda, Aranas. ang ganda ng ginawa nila. Oo. Kasi ang ginawa nila parang isa sa ang BIR kasi natin dito no sa Pilipinas, isa sa mga haligi na siyang nagbibigay ng mga siyempre yung mga kinokolekta nila na buhis, siyempre binabalik din sa tao yung pagbibigay ng kalsada, 'di ba? Makikita mo sa kanilang jingle na talagang anuhan nila na makita ang binabayad, no? At saka partner, tuloy pa rin pala yung ano nila, yung Operasyon Candado. Okay. Nandito tayo ngayon. Ano, tumawag na ang ating panauhin, no? Na tatakbo bilang senador dito sa Pilipinas na si General Danilo Lim. No, makapanayam nga natin ngayon. Hello? Okay, General. Magandang umaga po. Magandang umaga, magandang umaga sa lahat ng ating. Okay. General, may tanong lang po namin, kumusta na po ang inyong araw ngayon at siyempre sa inyong natatakbo po kayo bilang senador? Opo, maayos naman ang ating araw dito. Para malaman dito, ako ay patuloy pa rin na nakakulong dito sa Campo Grande. Magkakasama kami sa Senator Elias Espino at mga kapatid natin sa Magdalo. Tungkol naman po sa ating pagtakbo sa pagka-senador, patuloy naman po ang ating kampanya at kahit na tayo ay nandito sa loob ng pulutan, ay marami naman pong tumutulog sa atin at nagtataguyod ng ating kandidatura. At ang aking may bahay po, si Aloy, ang kumakatawan sa akin sa mga sortis ng partido, mga kampanya. Okay po, Senador. Senador na po ang tinatawag ko sa inyo. May mga katanungan lang po kaming konting katanungan po sa inyo. May konting katanungan lang po kami. Ang magtatanong po sa inyo, yung kasama ko, yung co-host partner ko na si Adam Boy Pixio po. Magandang morning po sa inyo, Senador. Ito po si Adam Boy Pixio siyempre, sa Mindanao Talk. Good morning po. Mayroon ho akong itatanong, Ito naman po ang pagtatakbo natin as isang senador. Pwede po natin malaman yung ating plataforma? Marami po tayong pinaplanong dadalhin na legislative advocacy kung tayo ay pala rin na makapasok sa Senado. Babanggitin ko lang po ang ilan. Okay. Hindi mawawala yung number one issue, yung anti-corruption. Talaga naman po na napakalaki ng mga resources ng ating pambansang budget ang napupunta lamang sa corruption. At dapat ito ay pagtuunan. Dapat magkaroon ng mga sistema at polisiya nang sa ganun ang corruption ay maging mas naulat at mas madaling mabuklasan. At kasama sa kampanya against corruption ang tulong ng ating mga civil society at ng independent media na kagaya ninyo. Of course, hindi po mawawala rin ang ating dadalhin na issue ang tungkol sa vision model. Alam naman po ninyo na ako ay galing sa military. Okay. Go ahead.